Sa unang tingin, tila dihado si John Riel Cuadro-Alas Casimero sa pagtanggap ng laban sa 122 pounds o sa Super Bantamweight Division. Marami ang nagtatanong, bakit sa 122 pounds pa kung pareho silang komportable sa 126 pounds sa Featherweight Division? Dito na pumapasok ang hinala ng marami na ito ay isang weight trap o bital na inilatag ng kampo ni Luis Nery. Alam ng buong mundo ang track record ni Casimero pagdating sa pagkuha ng timbang. Ilang beses na siyang sumablay at muntik nang maban sa ilang boxing bodies dahil dito. Sa pagpili ng 122 pounds, tila sinusubukan ni Nery na ubusin ng enerhiya ni Casimero sa gym pa lamang. Ang layunin, hayaang ma-drain ng katawan ng Pinoy bago pa man tumunog ang kampana para mawala ang pamasong lakas at bilis nito. Ngunit narito ang nakakaligtaan ng marami. Si Luis Nery ay hindi rin santo pagdating sa timbang. Huwag nating kalimutan ang iskandalo niya sa Japan laban yan kay Shinsuke Yamanaka na kung saan nag-overweight din siya. Kung may pressure kay Casimero, doble ang pressure kay Nery dahil pareho silang natural featherweights na ngayon. Ang tanong, sino ang mas disiplinado sa huling linggo ng training camp? Sinasabing styles makes fights at sa pag-aanalisa ng pagtatapat na ito, tila si Nery ang nabigay ng regalong estilo para kay Casimero. Si Luis Nery ay isang pressure fighter, hindi siya mahilig tumakbo. Gusto niya ay sabayan, dikit ang bakbakan at palitan ng mga bomba. Bagamat mataas ang knockout rate ni Nery, ang ganitong estilo ang pinakapaborito ni Casimero. Bakit? Dahil hindi na kailangan na hagilapin ni Casimero ang kanyang kalaban. Kapag ang isang boksingero ay nakipagsabayan kay Cuadro-Alas, doon lumalabas ang kanyang pagiging counterpuncher. Ang bawat bitaw ni Nery ay isang oportunidad para kay Casimero na itanim ang kanyang monster hooks at uppercuts. Sa madaling salita, sa kagustuhan ni Nery na manakit, inilalagay niya ang kanyang sarili sa panganib na matamaan ng mas malakas na kamao. Kaya naman mga kwento, dito na tayo magkakatalo sa pagkilatis. Pagdating sa tibay ng pangauchin, lamang ang boksingero na mula sa Ormoc, si John Riel Casimero ay subok na sa giyera. Kahit matamaan, marunong itong sumalo at bumalik ng mas malupit. Tingnan natin ang record ni Luis Nery. Mayroon siyang 2 talo via knockout. Ibig sabihin, kapag naabot ang panga ni Nery na isang legit power puncher, may tendency itong bumigay at hindi na makabangon. Sa kabilang banda, si Casimero ay kilala sa pagiging matibay kahit sa huling rounds ng laban. Kung magkakaroon ng pagitan ng power shot sa gitna ng ring, ang bintayin nasa Pinoy. Isang malinis sa patama lang mula kay Casimero. Siguradong may paglalagyan itong si Nery. Ang durability ni Casimero ang magsisilbing insurance niya sa laban na ito. Sa kabuuan, bagamat mukhang nagulangan si Casimero sa usaping timbang, ang laban ay hindi natatapos sa timbangan kundi sa ibabaw ng lona. Ang pagsubok na ito ay maaaring magsilbing mitsa para sa maging gutom at disiplinado na si Casimero. Mataas ang tsansa ni Casimero na manalo dahil sa 3 bagay. Una, estilo. Ang pagpagsabayan ni Nery ay pabor sa timing ni Casimero. Pangalawa, tibay. Mga kakwento, may mataas na tsansa si Casimero na manalo dahil sa 3 mga bagay. Una, estilo. Ang pakikipagsabayan ni Nery ay pabor sa timing ni Casimero. Pangalawa, tibay. Mas may kapasidad si Casimero na tumanggap ng suntok kaysa kay Nery. Pangatlo, lakas. Ang one-punch knockout power ni Casimero ay mananatiling banta hanggang 12 round. Hindi ito basta laban lang. Ito ay patunay kung sino ang tunay na hari ng dibisyon. Maniwala lang tayo na kayang lagpasan ni Cuadro-Alas ang hamong ito at muling ipakita sa buong mundo ang bagsik ng kamaong Pilipino.